So hi guys, welcome back again to my channel. It's me, Jonel Sunga of course. And for today's vlog, so another informative vlog na naman ang aking i-share sa inyo, and this time para ito sa mga GCash user dyan na gustong mag-cash in for free. So alam naman natin, di ba, yung cash in sa mga store or sa mga app, sa mga bank, may bayad yun guys. Sa kiosk kasi may may charge na 1%. So may vlog din ako doon. So kindly click na lang yung link sa baba para malaman nyo kung paano yung process ng pag-cash in via kiosk sa 7-Eleven at kung magkano yung charge. So this time guys, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba mag-cash in for free using CIMB Bank. So if wala pa kayong CIMB mobile banking app guys, you can register and download the app para makapag-cash in kayo sa GCash. Pero take note guys, no? So kailangan nakalink yung inyong GSave sa inyong CIMB bago kayo makapag-cash in for free. So kailangan guys, i-link nyo muna yung dalawa. Enough of that guys, so tuturuan ko na kayo. So ang una natin gagawin guys, open na muna natin yung ating CIMB mobile banking app. CIMB mobile banking app guys is available on Android and iOS. So ayan guys, open muna natin siya. And then kapag na-open na natin siya, ayan, nakikita nyo no, dito sa aking dashboard, punta tayo dito sa cash in. So ayan, nakikita nyo dito sa may bandang gitna yung cash in. And then kapag kinlik nyo yung cash in, i-redirect kayo dun sa mga bank na pwede kayo makapag-cash in. Hindi tayo magka-cash in through online banking guys. So, ang gagawin natin is dito tayo sa over the counter kasi nga sa 7-Eleven tayo magka-cash in. So, ayan, may mga option dyan like 7-Eleven, over the counter banks, other payments, and bayad center. So, choose muna natin tong 7-Eleven dahil dun tayo magka-cash in guys. Pag kinlik yung 7-Eleven, ayan guys. So, may lilitaw na dialog box. So, sabi dito, cash in to. So, pipilian natin yung GSave. Tapos, yung amount na ilalagay natin is, kasi ika-cash in ko kasi is 10,000 pesos. Kapag kinash in mo ito sa other banks at sa mga store, mahal yung processing fee. So, click lang natin tong amount kung magkano. Click natin tong continue at may lilitaw na QR code. So, ito ngayon yung gagamitin natin pag-scan sa 7-Eleven guys. Punta kayo sa nearest 7-Eleven branch or nearest 7-Eleven sa inyong lugar, and then papakita nyo lang tong code na to. Code na inilabas ng CIMB. Ayan. So once na ipinakita nyo ito sa 7-Eleven, ito na yung magiging way para may cash in niyo ang pera nyo sa GSave ng GCash. And then kapag sa GSave na siya, pwede nyo siyang i-transfer sa GCash. Pwede nyo itong i-save guys or screenshot if pupunta kayo sa 7-Eleven na wala kayong data, or pwede nyo itong i-save muna bago kayo pumunta doon para if in case na halimbawa kinabukasan pa kayo magka-cash in, so at least meron na kayong kopya. So yun guys, meron na tayong reference code. So pwede na tayong pumunta ngayon sa 7-Eleven. So ito na guys, papunta tayo ngayon ng 7-Eleven. Ayun o. Medyo ginabi tayo kasi after pa ng work, saka lang tayo pwedeng lumabas. Ayun, 7-Eleven dito sa may CJ Santos, sa may Maysan Road, Valenzuela City. So, pasok na tayo guys. Dito kasi ito. May cash in ba kayo through CIMB? CIMB? Oo. May QR ako. Tapos, oo. Papatin na ako. Pwedeng pabilang ko. Okay lang. 1,011 lagay niyo sir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,000. Ay, resibo yun. Thank you po. Okay na yun kuya? Okay na po. Ayan, kanina nag-cash in ako ng ayun, 10K. So wala siyang fee guys dito sa 7-Eleven. 10,000 yung kinash in ko. So 10,000 din yung binayaran ko. Ayun o, wala siyang charge. So hindi ko lang sure guys kung sa mismong CIMB Bank kung meron. So check na lang natin mamaya. Pero dito sa mismong 7-Eleven wala siya guys. Kagagaling ko lang ng 7-Eleven at yun nga, pinakita ko na yung resibo. Sa 7-Eleven guys, wala silang charge
free lang sa kanila, pero sa CIMB is merong 25 pesos na charge. So, yung 25 pesos na charge na yon is iaawas nila or ibabawas nila direkta dun sa kinash in mo. Halimbawa, sa akin, 10,000 pesos. So, minus 25 pesos yun. Yun yung fee. So, yun na guys, buksan natin yung ating account para makita natin if nakapasok na ba yung ating pera. Pagkabukas ko sa ating CIMB, meron na siyang 9,975.08. So, nabawasan na siya ng 25 pesos. So, ang gagawin natin guys is, since nakasave na siya sa ating GSave account at nakalink na yung ating GSave account sa CIMB, pwede na natin buksan ang ating GCash at punta tayo dito sa ating GSave account. Yan. Click lang natin tong GSave by CIMB. Nakadirekta na siya, di ba? Naka-link na kasi yung GCash ko sa CIMB. So, napunta na siya dito sa aking GSave account or GSave bank, yung 9,975. So, ang gagawin natin guys, i-withdraw lang natin to. And then, click lang natin tong withdraw. Withdrawal is free kasi nakasave na siya sa ating GSave. Ita-transfer lang natin siya sa ating GCash para mai-encash or mai-transfer natin siya or magamit natin siya yung mismong perang ating ikinash in sa CIMB. GSave account balance is 9,975. So, enter amount. So, i-enter ko lahat. Click lang natin yung next. Ayan. So, pagka-click sa next, so ayan na. Confirmation, you are about to withdraw 9,975 from your GSave account and will be credited to your GCash. So, direkta na siya sa GCash. GSave withdraw success. You will receive the confirmation of your transaction in your GCash inbox. So, ayan guys, ang balance natin kanina is 6,000. So, ngayon naging 16,000 na siya. So, nadagdagan na yung 9,975. So, ganun lang siya kadali guys. Inuulit ko guys, sa 7-Eleven, wala kayong babayaran na amount ng pagka-cash in through CIMB. Pero, sa CIMB guys, babawasan na nila ng 25 pesos. So, 25 pesos, not bad, di ba? Kasi kung magka-cash in kayo sa other banks or sa mga suking tindahan, yung 10,000 pesos, or sa mga kiosk sa 7-Eleven, may charge yun na 1%. So, 1% ng 10,000 pesos is 100 pesos. 100 pesos, mahal din yun, no? I-compare nyo sa 25 pesos lang na amount na i-deduct ng CIMB. So, mas mahal pa yun sa ibang mga store. Kumbaga, pinakamura na yung kiosk ng GCash eh. Pero, mas may mura pa pala yung CIMB. So, ayan guys. So, hopefully, sorry guys, medyo wala na akong energy, inaantok na ako. It's past 11 o'clock. Ayan, pauwi na ako bago ako umuwi. Siyempre, nag-vlog muna ako. So, hopefully guys, nakatulong tong vlog ko na to sa inyo. And if nagustuhan nyo tong video ko na to, don't forget to LSS, like, share, and subscribe. So, thank you very much guys for watching and hope to see you again sa aking next video. Ito pa rin si Jonel.